Naimba Garabii Cordillera, ito ang programa kung saan ating pinag-uusapan ang mga bagay na mahalaga para sa mga kabataan. Siak ni Clint Isbantotanes, Daytuiti, Dadad at para sinan Inungan, a youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency Cordillera. And this episode ay napaka-special po dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa Mindecan Sea. So recently na nga po, if nagpa-follow po kayo sa Facebook page ng Artox of Lacandula, ayan, so nag-blow up po yung isang post regarding sa isang person na namamalipmos around Baguio City. And I believe meron pong ordinance po ang ating city when it comes sa Mindecan Sea nga po. Ayan, and dahil dyan, kasama natin si Councilor Arthur Aladio. Mag-share po siya tungkol sa ordinance ng Mindecan Sea. And of course, kasama din natin si Ma'am Raquel Madlon from the Office of the City Social Welfare and Development para naman i-chika niya kung ano naman ang ginagawa ng city to address yung mga ganitong issues. Ayan. At dahil dyan, bago ang lahat, ang dami ko nang sinasabi. Kumustahin naman natin si Sir Arthur. Sir, kumusta kayo ngay? Okay, Matt. I just came from the Christmas party of the Unjun, Tibaloy, at from the Barangay Country Club. Mm-mm. That's why I'm fed up with what. Sana all. I'm strong at the moment. Ayan, Ma'am Raquel, kumusta kayo ngayon, Matt? Mayat lata, sir. Happy naman po. Happy naman po. I love that. Diba kailangan happy tayo ngayon dahil Christmas! And dahil Christmas, maraming nagka-carol. Ayan, tatanungin ko mamaya, kasali ba ang pangangaroling sa Mindecan Sea? Okay, so, ayan, so bago lahat, tanungin natin si Sir Arthur, baka pwedeng i-share nyo po sa amin ang mga salient features ng anti-Mindecan Sea ordinance dito nga po sa Baguio City. Yes, actually our jumping point here is the Mindecan Sea Law of 1978, wherein Presidential Decree number 1563 prohibit Mindecan Sea. That's why, in fact, it tries to control and eradicate Mindecan Sea, and at the same time penalize Mendicants, including those behind the persons doing the Mindecan Sea. So it is a criminal act actually, but that is a Marcosian rule. But in the city of Baguio, we came up with ordinance number 44 series of 2023, which is an ordinance adopting city developmental approach to Mindecan Sea, creating a task force for the purpose and drafting its function and appropriating funds thereof. Parang ang pagkakaiba nito sa ordinance natin is that we have a developmental approach. We need to know why these people are engaged in Mindecan Sea. And knowing that it might be poverty, then we need to address the poverty as a problem so that they will not go back to Mindecan Sea. In the city of Baguio, it was introduced by our committee because mostly of those engaged in Mindecan Sea are actually persons with disabilities, particularly the visually impaired. But in adopting this so-called ordinance, in partnership particularly with the City Social Welfare Development Office, it's more of trying to address this one and then trying to gear towards their human development so that they can be proud of joining our society. Kasla nga kasiyete, kasla nga approach tayo dito eh. In fact, even in trying to, we don't call them arresting them eh. It's actually parang ang nangyayari dito is the CSWD together with the support of the POSD, the police will approach them, try to assess yung problema, and then if it is a Baguio resident, yun, titignan nila yung pag-address sa mga yun. Pag naman outside Baguio City, they coordinate with our transportation sectors para madala doon. At yun yung isang parang what makes it different in the city of Baguio. Ayan, so na-mention nyo niya, sir, nga very, parang humanistic approach, kasi, diyan nga, sir, di ba, we have to take into consideration kung ano yung nagpupush sa kanila to do those kinds of things. And na-mention nyo, sir, dati taga Baguio, dati haan nga taga Baguio, ado po ba ti outside Baguio, umay dito just to, siguro,
beg po ba yung property? Baka may property po tayo for those. I think that can be addressed by Raquel because they have the data. Okay. Taga Bagyo ba tikaduan? And then if it's outside, ayan na timas nagapuanda. Then mayroon ba tayong tinatawag na parang tourism na nag-boom. Parang boom, nag-boom sa isang period. Sa isang place. Ayan. Isang i-explain ni Raquel. Ay go ma'am. Aduda ba? Aduda. Basically, mas adu 80 from outside Baguio. Yes, because may galing Manila. And then we have we understand that Baguio is sentro kasi Isuna. So there are mendicants or we have coming from Tuba, Itogon, Trinidad, Sablan. Tapos dito lang talaga sila sa Baguio do the begging. And then most of may mga taga-Pangasinan rin in La Union. And nahihirapan din ang office kung minsan kasi it's like that. It's like paulit-ulit siya. So we do ang ginagawa kasi ni City Social Welfare in support sa ordinance ni Councilor ay very humanistic siya. While we can apprehend sana kasi we have the law. But then understanding the circumstances of our client ay yun yung parang ginagawa natin. So for us to understand is that we do interview. So meron po we conduct interview and then tinitignan namin kung kaya nating i-provide yung mga needs nila. Like for example, for Baguio, we refer them to the local social workers. Kasi dito po sa Baguio, we have 10 units. Parang 10 na units of City Social Welfare and Development Office in charge of the different barangays. Ngayon, after the roundup, to turn over namin and then they will identify the issues and the needs that needs to be addressed and then if needed na provide natin yung for example may anak pala siya na nag-aaral, something like that. Meron din po tayong BCFAG. It's our rin yun, scholarship po yun na sa local, sa city po yun. So we provide kung ano yung pwede. Pero yung mga hindi po taga Baguio, tina-turn over po natin sa concern na LGU. Like for example, kung ang LGU po is La Trinidad, walang problema. Malapit lang siya. Yes. Itogon, malapit lang rin siya. Isang tawag lang. Pero ang concern natin is for example, kung galing sa labas. We have this encounter sa, hindi ko alam napansin ninyo siguro yung mga mag-iina and then nagtitinda sila ng mga mais. Ang una, syempre we do the roundup. After nun, meeting namin sila, explain namin kung ano yung sinasabi ng batas at dahil sa very humanistic ang approach ng Baguio, pinapauwi namin. Then paulit-ulit hanggang sa sige, nakatatlo na ito. So ang ginawa namin is dito muna sila sa Silungan Center natin for us to educate yung parents and then we are going to coordinate with their local social worker para ito turn over natin sila. Parang ang ano na dito is kasi Pangasinan yun eh. Kaya ang ginawa natin actually is that expense ng city, hinatid natin yung magpamilya and then turn over them to their city social municipal social worker, parang dinala ng taga Baguio and then doon namin sinabi na actually paulit-ulit na sila. So we call that balik probinsya. So, ibig sabihin, binalik na natin sila and that's good. Pero may encounter kami sa mga Bajaw na parang, kasi ngayon is unlike before, kita natin kaagad. Pag nasaan pa lang sila, yung damit nila, yung something ganun. It's, ang nangyari is that, ang kinuha namin is yung mga bata. Kasi ginagamit talaga nila yung mga anak nila. So, kinuha namin sa Silungan Center, are you capable to take care of your children? Something ganyan. Tapos, syempre gusto nilang iuwi. Sabi namin, iuwi natin sila but we have to coordinate with your local social workers then for them to know na ganito. This is a shared responsibility. Kaya we na-contact yung social worker din ng, I'm not sure if that's Pampanga or Tarlac. Tapos hanggang sa na-turn over yung mga bata. And with the social worker and the parents. Yun po yung parang naging initiative natin. And noon, sir, nagbibigay talaga tayo ng pamasahe para uuwi sila. Ngayon po, parang nakita namin na ang ganda ng Baguio, punta ka doon,
magbibigay pa sila ng pamasahe. So, may sapang. Nag-back ng taga Baguio. Okay. Well, and then may na-encounter kami ng mga person with disability na hearing impaired. Tapos ang ginawa namin, kasi actually night market po yun. Talagang from market to the night market, nakaipon, nakadami sila. And then nung nandun kami together with Sir Sam, our PDAW officer, tinignan namin with the presence of the police, and we explained to them na bawal talaga. Kaya binilang namin, di ko na maalala, naka-1,000 rin sila counselor. And that's how nalaman namin, nag-check-in pala sila somewhere here in Session Road. Opo, kasi talagang with the help of the PUSD, di syempre, saan po kayo nag-check-in? Tapos nung tinuro nila, there is may mura dito along sa Session Road. Tapos doon namin nalaman na nag-check-in sila ng parang 2 nights before, and then nung nakaipon, kaya sabi namin, kailangang uuwi na po kayo, and we are not going to give you pamasahe, kasi may pera naman pala kayo. Yung ginamit nila, yung pera nila. Tapos, hinatid namin hanggang sa paradahan, together with the PUSD, dala-dala namin yung mga madami nilang bag. Tapos, kinausap din namin yung tawag nito, yung konduktor ng Genesis. Sabi namin ganyan, please make sure na bababa sila sa ano. Kasi baka mamaya bababa lang sila somewhere in Rosario, La Union. Opo. Tapos sabi nila, naiintindihan naman namin. But we explain, para naman, yun nga yung sabi ni Sir na humanistic approach tayo. Na hindi, we treat them pa rin naman na bakit sila nagkaganon. Ang sabi nila, may nagtawag daw na taga Baguio na maganda daw dito sa Baguio. Madami. Mayayaman daw ang taga Baguio. So yun po yung in-explain namin sa kanila na hindi po ganun. Kaya naibalik naman po sila, and ang sabi, actually yung mga taga Genesis din ang nagkukwento na sabi nila, alam na namin yung mga badyaw daw pag umaakyat. Noon daw, ma-identify nila sa damit. Pero ngayon daw, nagpapalit nila, sir. Pero parang hindi naman yata makataupi man pag sasabihin nila na, hang kayo agluglugan naman yung Baguio. Madimot piman. So, kumbaga, yes. So, ang sabi po nila, ba't po kayo pupunta ng Baguio? Kung sasabihin daw nila na maglilimos, ganyan, inunahan na namin na sinabi sa mga kasama natin sa mga bus station. Kasi member din po sila ng Anti-Mendicancy Task Force. Nasabihan na rin po sila na parang i-orient na nila. Kung mamamalimos kayo sa Baguio, bawal. Wag na. So, yun po yung nangyari, yung ganun. Pero, basically, hindi, dahil sa Christmas season po ulit, yun po, yung isa yan na ano natin, na baka may mga umaakyat pa rin na hindi aware sa ating programa dito sa Baguio. Ayan, so adogor talaga ma'am ti umay talaga dito. So adda ba ti makikita yung reason apay nga kay nga umay dito? Is it because the people are generous? Observations lang po. Isa yun sa interview namin, the people here in Baguio are generous, sabi nila. Isa pa is the climate. Siyempre iba kasi yung klima natin na napintas piman. Kahit yun yung sabi nila, maganda sa Baguio kasi. Tapos ang dami daw nating parke na pwede nilang paglumungan. Kaya sabi namin ganyan, hindi po. Lalong-lalo na gumaganda po talaga yung mga parks natin, ano po. Totoo. Kaya yan din yung concern ni SEPMO natin. So, Sir Arthur naman, ano po, going back EJ ordinance tayo, anya po ba ti penalties dagiti da hindi naman arrest, ano po, matiliw siguro, for lack of a better term? Actually, hindi natin sinasabi sa ordinance na wala yung national law. We have Presidential Decree number 1563 that makes it criminal to be to engage in mendicancy. Kaya dagita actually, mabalin mo nga if they are caught in the act, then you can actually bring them to the court and charge them. Parang ganun naman ang point doon. Kaya lang sa atin kasi, parang if we apply it to the city of Baguio, kung gagawin mo yun, siyempre, rumuwarda mo't lang, agsublidan to mo't lang. Diba? Because, yun nga yung sinasabi ni Raquel kanina na if you assist their situation, it is actually the push factor is poverty. Ganon yung kwan doon. So,
paano pagkuan ang kuan natin doon is paano pag palagi. Maybe pag palagi naman talaga, you can actually charge them na ganon. Ganon ang kuan doon. Kaya lang yung humanistic approach ngay parang kaya pa natin tong kuan i-address ganon. At hindi ko alam pero sa pagtingin ko sa Baguio, pag in-address mo kasi yung parang needs nila, hindi na sila nagbabalik. Ganon. Like for example, yung mga visually impaired natin, marami naman yung ganyan. Kaya lang when we have the massage center, pumasok sila. And then after lang nung talagang pandemic, siyempre sila yung yung parang last na na-open na livelihood dahil nga may physical touch, ganon. So bumalik sila, nagkuhan. And then we also try to address that. That's why with the Oxwad, we try to have the busking. Parang kuhan yan eh. Okay. Mindikansin naman yan talaga pag kas lang gitara ka, kanta ka, ngam jay boses mo kan panagkuam kat, it's more of pity, iso ngay kan nakati kwartam. But if you perform because of your skills in playing guitars and singing, mga ganon, parang na-upgrade mo, then that is what we call this busking, that is already skills. Pwede nating, yung ginawa natin noon with the Oxwado is parang and the tourism and the city government, nagkaroon ng area for the busking. Ganon. Kaya ganun yung kwan natin dito. Pero actually, yan nga parang sa, if you apply it to Baguio City, mangilan-ngilan na lang yung naiiwan. Parang, ang sinasabi, I don't know, we need to ask Raquel, kasi ang sabi nila, yung mga matatanda na kwan dagiti kalkalabit nga no ko agkas-kastoy daw. And then if my findings ang ating mga Oxwado, mga social worker na, if you go and follow them in their residences, adamot ti kaya da. So kasi parang parang may ibang klase. Parang may distinct na gano'n na. Yun yata ang isang gusto nating pagtulungan na dito lumalabas yung kailangan natin na with the youth, we need to have an information education para maintindihan natin. Kasi hindi mo rin naman pwedeng sabihin na aniya kamot lola no si patum jay iman nga ako kas lang not humanitarian, disrespectful yung mga elders natin ng mga yan. Yun. Baka pwedeng dagdagan ni Raquel. Yes, sir. Actually, sa mga visually impaired, the Office of Councilor Aladio, if you remember, sir, he wrote a letter to us addressing sana yung concern ng mga visually impaired kasi after the pandemic, yun talaga nahirapan sila. And yun sana magkaroon ng, we tackled also on the, what do you call that, yung certification, accreditation nila, licensing nila as MASUR and MASUS, yung ganyan po. So yun, ang dami pong, ang hirap yung sitwasyon nila kasi like for example, they have to have a license or accreditation, something like that. So we did our best we meet with the visually impaired, yung kasama nating mga blind. Doon namin nalaman na one of their concern is that kung bakit hindi nila maiproseso itong licensing nila is that it's because one of the requirements ni DOH is that at least sana high school graduate. Yun po. But before, nung lumabas po yung directive ni DOH, merong parang may grandfathers kung nagpa-practice ka, pinag-exam nila even if they are elementary graduate. Tapos nakakuha po sila ng lisensya nila. Pero yung iba ngayon kasi, wala silang ganun. Kaya ang ginawa namin is that we coordinated with DOH CAR. And then nakimit up with DOH CAR and sabi ni DOH CAR, sige, we will try. So we, in one meeting together with the blind, kasi yun yung lumabas na mga problema. Sabi ni DOH is that we will try to write the central office kung ano yung stand nila, kung pwede natin silang i-accommodate our visually the blind, kung pwede nating magkaroon ng parang ibabada DI qualification, sir. And then nung lumabas, actually recently, I think last month, lumabas po yung reply ni DOH and ang sabi ng central office, parang yun talaga yung requirement. So
we meet again with our blind to inform them na ganun yung naging resulta. And ang sabi nila, it's so hard for us kasi if we are going to go back to school just for that, parang paano na yung pagtrabaho namin? So sabi namin, kasi we coordinated with ALS, kung pwede si ALS. Ang sabi naman ni ALS, since sabi ninyo na mga blind po sila, we are not that adept in Braille. So ang sabi ulit, ang naging solusyon namin is that we are going to coordinate with the NLAB, yung si Northern Luzon Association for the Blind, na parang may teachers sila para makitulong sa atin. So maganda po, yun yung parang isa sa usapan. But when we meet with the blind, yun yung sabi nila, instead of us going back to school, most of them are family heads. Ibig sabihin, sila po yung work for their family. Awanti, kasi nga we would rather magtrabaho na lang kami kaysa we will go back to school. So ang magiging resolution for this na nakikita namin is that yung license na kasama nila, kasi sa ano naman is basta may magsusupervise sa kanila. Pero yun nga yung gusto piman nila na iba rin yung feeling kasi na holder ka nung license. Pero ang sabi ni, kung nagpaso kasi nire-renew rin po yan after every 3 years, and then may leeway yan na dapat within 1 year i-renew mo yung ganyan. Ang sabi naman po ni DOH is that will help. Kasi si DOH pala hindi siya yung hanay so nagayam di agpa-training, sir. So we coordinated with AUSA in Manila, and they gave us a very good package na parang for a span of, para makatrabaho pa rin yung ating blind. They will come to Baguio to teach, parang magbabayad si Baguio, babayaran natin yung instructor na magtuturo, the accommodation and everything, pero yun, tuturuan niya sila ng like ilang oras sa isang araw, yes, and then for them also to go to work, magtatrabaho ulit sila, yung ganyan. So may package po kami na maganda na nakuha, pero yun yung isa sa concern namin kasi yung basic requirement na educational attainment ay hindi natin ma-reach. So yun po yung concern. Pero ang sabi ni Councilor, kaya nagkaroon po, parang in-emphasize na lang namin yung instead of you going to beg, why not, we are a creative city naman. Yun yung lumabas na si Basking. So yun, kaya may nabuo po na grupo naman. Yung problema lang po talaga natin, if they are not outside Baguio, kasi yung awareness po nila. Pero yung mga taga Baguio, walang problema kasi we meet with them every now and then. Na-aware da. Inya, sir, unlike no dagiti from outsider. Ngayon po yung ano natin. Yung pero it only shows, ma'am, kasi you're doing everything, na hindi nyo sila pinapabayaan with, of course, with the enforcement of the ordinance. Ngayon, you do everything tapno talagang maikanda ti assistance, mga interventions nga kastoy. And it only shows na you care. Baguio City naman. cares. Baguio cares. Yun naman. Actually, yun ang pagkaiba natin. Like for example, yung policy ng DOH to have one license, have one naman per massage center, per clinic. Ganun. Basta mayroon kang isa niyan, then you can, that is the minimum, pwede na kayong mag-practice. Yung nakita lang talaga natin, yung mga clinic na wala, so we need to address. So that's one. So sabi natin, we will bow down with the policy, we will try to address it. Ganon. Pangalawa, yung training kasi na to, actually it's in Manila. So how can you get these people and bring them there? Ganon. Ang ginawa ng natin in partnership with the Oxwado and the city government na tinitignan yan, doon ngayong lumabas siya na dito na lang. Powerful. Actually, ang isang concept noon is parang parang we will try to, pag 5 araw yan na training, bigyan natin sila ng food packs. Ganon. Yeah. But it's more of humanitarian. Parang mas maganda na mag-aral ka sa morning, magtrabaho ka sa hapon. Yun ang isang kwando na talagang nakikita natin na that policy, even if it's not we have reservation kasi parang galing sa tapos inpamam nga maapiktaran nga talaga ti dagiti employment dagiti
massagers tayo iti kwanti siyudad ti Baguio. That's why it's very appreciative yung move ng city and the Oxwado particularly in trying to come up with this. Kaya nga doon nagkaroon ng concept na dito na sa Baguio ang training. At lumabas yata, Raquel, na pag hindi kaya yung minimum na 15, maybe we can ask the non-visually impaired o na taga Baguio, ganun, to join. As our contribution to that, kasi baka mayroon din yung yung mga non-visually impaired na massage clinic na kailangan din nila yung isang license or what. Yun. Ayun. So, yun ang pagkakaiba ng Baguio talaga. Oo. And we have the counselor, yung localized livelihood. Yes, dapat lang kasi ti livelihood garud no. Kasi we are going to use the localized sustainable livelihood program natin na may category doon na yung papasok sila sa training. So yun yung parang yung tuition nila or yung fee nila na babayaran sa doon sa pagte-training nila is coming from that fund. Kasi we are on sustainable garud. We do not just give them fish. It will only feed them one day. But we are teaching them or something ganyan. So parang yung localized sustainable livelihood program natin, yun yung itatap natin na isang resources for them na parang hindi na nila iisipin yung ibabayad nilang fee para doon sa training nila. But it will be sasagutin po nung livelihood program nila. And even doon sa part nung tuition nila, kasi we got a very good deal with AUSA, ay magkakaroon pa sila ng kumbaga transportation allowance from there. Kaya maganda po sana siya, pero yung isa sa concern natin is yun yung high school graduate. But we tried to haggle with the DOH Central. Opo. And actually, they appreciated, my letter sila, counselor, and they said na we appreciated the move of Baguio for coming up with like this, but we'd like to inform that may ganito kami. But we are, ang sabi nila doon is, ino-honor nila yung certification nila sa AALS, kung mag-AALS talaga ang ating mga visually impaired. Kasi ang minimum na number of, kung pupuntas dito si AUSA para siya ang mag-conduct, ang minimum number is 20 packs. Tapos yung na-identify namin na parang high school graduate, sir, ang na-identify ko ng latest ay parang nasa 7. So parang yun yung sinasabi ni counselor na we will be opening kung talagang kailangan, i-open natin sa iba yung mga hindi visually impaired, hindi blind, para naman ma-meet natin yung pagbaba ni AUSA, pag-akyat ni AUSA kasi galing Manila. Galing Manila. Pag-akyat ng ating training, ng ating professor. Ayan. With those ma'am, ginagawa ninyo na programs and projects for these affected individuals nga po, may mga may mga other local government units or cities na gustong makita itong ginagawa ninyo para siguro ma-share din nila sa kanilang mga communities? Actually, we had meetings with other municipal social workers and yung mga kasama namin sa BLIST na parang we are informing them yung itong concern na ito. And ang sabi pa Manila, kahit nang anong counseling din ang ginagawa nila, bumabalik sila kay Baguio. Kasi kaya yun yung sabi namin, wag po kayong ma-offend kung paulit-ulit na lang po na ibabalik namin. Tapos, at saka we have to understand na we are talking about mendicants. Iba po si psychotic vagrant. Iba po si psychotic vagrant sa mendicants. Kasi si psychotic vagrant, ito po yung may condition talaga. Like for example, yes, they are mentally na may consideration na talagang dapat supposed to be ay sa psychotic naman yung mga concerns nila. So ibang interventions naman po for the mga psychotic vagrants? Yes po, kasi dito sa task force natin, dalawa po yan. Anti-mendicancy, ito po yung under ni City Social Welfare. Sa psychotic vagrant naman po, we have the mental health unit of the health services unit under the care of Sir Ricky Ducas. Kaya siya po yung nagre-rescue sa kanila. So I'm getting na yung pumutok na picture doon sa Artox of Lacandula,
that person is naka-fall siya under the psychotic vagrant, and yung magbibigay ng intervention naman is yung sa mental health unit. In coordination pa rin po. Lalo na kung makita natin na person with disability po siya, it will be in coordination with the PIDAW din po. Kasi syempre, it's our PIDAW also who will be helping para po sa ating concerns na ito. And also the OXWA when it comes to the social aspect. Kasi like for example, bakit yung tao na yan na mayroon siyang disorder nasa kalye. So ibig sabihin, may tutulong din sila sa aspect na yan, titignan nila yung family, baka makatulong sila sa ibang paraan like livelihood among others. Pero when it comes to health, it's actually the City Health Services Office. Ayun. So, going back po sa, kunyari may mga nahuli kayo. Nahuli talaga. Yun ba yung term, nahuli? Para ang ang pangit pakinggan yung nahuli. Sige, na-rescue. Natulungan, ganon. Okay. Ano pong gagawin kunyari sa mga nakolekta po nila na pera, ganyan? Ibibigay nyo sa kanila po ba? Or kailangan gamitin nila yon sa kanilang, paano po siya? Sa kanila pa rin po. Oo. So for example, yung flowchart natin is kung may na-rescue po tayo at na-identify natin nga ang mendicant ito, itatawag kay City Social Welfare, and then pupunta yung social worker, tutulong po siya, and then intake interview, doon po namin iproprofile. Pero kung psychotic vagrant naman po siya, tatawagan natin si Sir Ricky ng Health Services Office para naman, kasi may baka ina-agitate pala natin the way we talk, something ganyan. Kaya mas expert po sila sa usaping yon. And then, but we coordinate, gaya nga ng sabi ni Counselor, because pwedeng si Sir doon sa client and kami sa pamilya. Kasi it's a holistic intervention po. That's why the Anti-Mendicancy Task Force ay composed of multidisciplinary team. Yun po. And then kung nakita natin po na itong batang ito ay taga Baguio, then we coordinate with the barangay officials to locate the family. And then i-turn over po natin if there is no abuse. Pero kung may abuse po yan, ay mahabang usapan po yan. Ibang usapan yan. They will be under our charge sa Silungan Center or kung ano yung mas makakabuti sa bata. Kasi baka naman tumakbo lang yan hindi pala maganda yung ano sa bahay. Pero kung walang abuse, then we will turn over to the family after counseling. And then, pag psychotic vagrant naman po siya, si Sir Ricky na po ang bahala, and then kung need ng medical intervention in coordination with the psychiatry department natin sa BGH, yun po. Kung need ng admission, ganyan po. So Sir Ricky will facilitate po yung usapin na yun, but he will get in touch with us when it comes on how we are going to locate the family, how to coordinate with the family, kasi alam naman nila kung ano yung concern ng pamilya nila. So, bakit pa ulit-ulit na bumabalik? Yun yung tanong namin noon kay Sir Ricky. Sir, bakit pa ulit-ulit na bumabalik? Like si Dandan, nung case ni our drummer boy. So, ang sabi ni Sir Ricky, kasi yan parang nasanay yung katawan na lumalabas. Kasi after series of family conference with the family, binigay na namin yung livelihood assistance, binigay na namin yung mga yung kaya nating ibigay, na-exhaust na natin yung mga intervention na pwedeng ibigay, assistance na pwedeng ibigay, services na pwedeng ibigay. Tapos, ang sabi ng family is that, I am a solo parent, kailangan kong magtrabaho, aalis ako ng bahay, pero lumalabas pa rin yung bata. Yung ganun. Kaya yung parang nakisuyo kami sa mga kapitbahay at saka taga-barangay na kung pwede, kung nakita nyo nang lumabas, wag na nating palabasin, ihatid natin ulit sa bahay. Pero yun nga po yung concern kasi ganun yung mga circumstances ng family. Kasi si Mami, sabi nga niya, hindi ako 24/7 na bantayan ko yung anak ko, paano kami mabubuhay? So yun po yung natin is that ang hirap ng kanya-kanyang sitwasyon ng pamilya, mahirap. Okay kung yung pamilya na ito pag tinurn over natin, willing, meron. May mga cases po kami na hindi tatanggapin ng pamilya.
ayaw nilang tanggapin. Meron po tayong kasong ganun. So parang ang nangyayari is that we have the Silungan Center na supposed to be our Silungan Center is a drop-in center. That means to say it's not a residential facility. A residential facility ay ano po yan, pangmatagalan. Parang they can stay as long as, for example, years. Pero eventually, turn over sa family. Si Silungan should be parang 24 hours. Drop-in lang po siya. Pero ang nangyayari, dahil ayaw tanggapin ng pamilya, saan natin dadalhin? Alangan na pakalat-kalat lang po dyan. Pag taga Baguio po, drop-in talaga siya. Kasi eventually, kahit ayaw tanggapin ng pamilya, pupunta si social worker, pupunta yung taga-barangay, they have a family conferencing wherein, doon namin i-emphasize na it's your responsibility to take care of your family members. And we have cases po, sir, dati case tayo, sir, nga na-admit iti, madami na-admit sa Silungan. And kasi ano siya, hindi niya alam kung taga saan siya kasi di na makasalita, yung mga ganun po. Kaya pahirapan po kung paano kami maglo-locate yung ganyan. So it takes a lot of networks until masaya kami pag may may napapauwi po tayo na talagang na-turn over natin sa kani-kanilang pamilya. Ayan, so napakaganda ma'am yung parang process flow kasi napaka-systematic and you have all of these networks na kung kailangan ng ganitong intervention, sa kanya ipupunta, yung mga ganun po. And syempre commendable yun for Baguio City kasi you are able to empower, siguro the local government unit is able to empower lahat ng kanyang mga units para talagang maibigay natin ang mga specific needs ng mga affected individuals dito nga po sa ordinance ng mendicancy. Ayan. So, going back kay Sir Arthur, kasali ba ijay mendicancy dagitoy da agkarkarol? Kasi adati experiences mi nga adati agkarol tapos kuha nga agkarol da no inikam nga sumadong dan nga agkanta, di ba? Parang lugi naman. Lugi naman kami, hindi namin ng buo yung kanta, diba? Parang parang kulang naman yung kanta nila sa Binayan. Actually, parang if we took actually yung term or definition ng mendicancy is that it is parang yung only way to survive. Wala nang iba, ganon. Yun ang parang mendicancy. And there are mendicancy na talagang yung sinasabi mo natin na push factor na talagang because of poverty and others. Mayroong isa namang mendicancy na there are people who actually threatened or yung mga sindikato, yan yung mga kwan. That's actually a criminal act. Ganon. So, ang pangangaroling is not actually considered. And in fact, it is only done during this season of giving. Okay. Ganon yung kwan natin dito. Parang kwan lang yun. Parang yung siyempre, pag mga bata, kanta ka, no, inikam ka, uston adi, makaado kami mat, mga ganon. Parang, instead of yung parang spirit, parang nagiging commercialized na, gusto mo makarami. Ganon. Yun yata ang isang but it's not actually covered. Ganon. Unless nga yung sinasabi natin na sabi ni Raquel is parang they came here, that's actually their only means, it's mendicancy. Ganon, kahit ganyan. So wala nang ibang means ganun. of living. Ayan, so dito igor po sir, ano po dapat anyati dapat nga arami din dagitoy da community members po kasi dati bagbagad nga it's better to give them food or mga ganun po. Is it better to give them food na lang, pakainin mo na lang sila instead of cash, yung mga ganon? Actually, yun nga yung role natin with the social welfare and other sectors. The Oxwado and the main offices are actually parang may hirapan kung sila lang. Parang tayo, we approach them na kasi damat piman, but we approach them apay nga da kayo to ino ibagada nga kasto is it not good to what we call this go back to your areas, and then yun yung role ng parang information education ganon, and yun pag ganyan that's why we have the secretariat to report it to the Oxwado. Sila actually yung main secretariat so that they will appreciate the appropriate intervention.
Ganun ang kuwan natin. Because sa atin nga talagang ganun yung kuwan natin, it's more of humanitarian. Kaya ganun yung effort natin na ginagawa. Ganun. Ayan, so if in case nga adati makita mi nga bibeg siguro igit ti kalsada kasjay kasano ti process na can we report po ba, paano po yung reporting? No, at dati makikita tayo especially when yung ginagamit nila yung mga anak nila, diba? Like for example, papasok yung bata sa Jollibee and then hihingi. Tapos, di ba, kung may time, bibigyan mo ng pagkain, hindi kukunin. Ang pera ang gusto. Actually, i-observe mo po. Observe nyo kasi sa gilid-gilid andyan ang magulang. Opo. Ang ginagawa po natin dyan is that you refer the child sa office namin. Because doon po, yun po yung ginawa namin sa mga, yun sabi ko, yung mga mais-mais, hanggang sa yung bata ang kinuha namin. Kasi syempre, nung nakita namin na ganyan, inayaban medyo ubingali ka nak punta tayo sa sa office namin ha. So, mamaya sumusunod ang mga magulang. Yung ganun po. Kasi that's exploitation. Parang ginagamit mo yung anak mo and that is child abuse. Kaya po we have the yun po yung kinukuha namin sa kanila and then doon namin ine-emphasize sa kanila yung role nila. Anong mangyari sa bata kung nung naatalan dita or gaputas ka, you are able naman to work and yet you are just andyan lang, pinapanood mo yung anak mo na nagbebeg. Kasi mapansin nyo po sila, kung pagkain ang ibibigay mo, ate, pera po, ganyan, di ba? Pera po. Bigyan mo ng pagkain, hindi parang naituro sa bata na pera ang kukunin. Something ganun po. So yun po, pag may ganun, you refer them to us kasi si City Social Welfare will do the proper intervention po kasi we have to educate the parents. Kaya yun po yung ang dami nila noon dyan sa session. May napauwi na po kaming 2 pamilya sa Pangasinan na nag-uupa sila sa Trinidad. And I don't know na kung kasi hindi ko alam kung may bumalik na naman pero na-turn over po namin yun. And knowing their circumstance then doon ka rin medyo maano ka na ganun pala ang sitwasyon. Kasi kung pinauwi lang natin yan, paluganan tayo lang tibas, abandan. Pero kung ito turn over po natin properly sa LGU concern, kasi doon namin sasabihin na ma'am, wala palang asawa, ano po ang services na pwedeng ibigay ng LGU ninyo, yung something ganun po. So yun, pag psychotic background gaya ng sabi ko sa Ricky, I think they have a helpline, but si City Social Welfare and Development Office by next year we will be launching our helpline. May helpline na rin kami. Tapos, yun na po yung i-call natin and then sila po yung magre-respond. So, something ganun po. Kasi, right now, sa amin kasi is syempre, ang duty lang namin is from 8 to 5. Si City Social Welfare kasi we have on-call social worker. For example, like for me, halimbawa, for 1 week, I am on call ngayong week, 5 o'clock until 7 o'clock in the morning, naka-standby lang ako for abuse cases, BAUSI cases, CICL cases, yes. At saka kung ito namang yun yung mga i-respond namin. Like for example, ma'am, we have an abuse case dito sa station na ganito, then the social worker will go and ano tawag nito? Nawala na tayo pero sinabi ko na. Linag ko na. Kasi nakakawindang lang kasi one time ang akala lang nila nagbibigay lang po kami ng ayuda, hindi po. So yun po. We would like also to we fix our image na hindi lang pang ayuda ang City Social Welfare. Yes, we do much more than that. It's just a part, yes po. So we respond. But when it comes to ating mga mendicants po, it is an operation. We have like 5 teams na parang, for example, ngayong team na ito, Team A, halimbawa, si Team A naka-standby yan. Like for example, magkukall ang kapulisan. Mag-round up po tayo dito sa ganito kasi maraming sighting. So, i-convene ng team leader ang kanyang team and then mag-usap sila kung anong time. Then they will call also si BCPO, si POSD, mag-round po kami. Anong ruta natin ngayon? Sige, kasi madami tayo, may pupunta ng Burnham, may pupunta ng ganyan. And then lahat ng mare-rescue natin, hindi nga apprehend, di ba sir? Rescue. Rescue. Like the lahat term po rescue. na mare-rescue natin, we will bring sa
Silungan Center o sa office namin, and then we will do the interview and profiling. And kung andyan ang magulang, after all the series of talks, ita-turn over. Pero kung nakikita namin na, ay hindi pa, i-hold natin for further pero basically sabi nga natin, institutions should be our last option for these children. Dapat they go back to their family, something ganyan, unless may abuse nga po, and then kami na mismo magsasabi na hindi pwede. Kung yung abuser ay nasa loob ng bahay, bakit siya pagala-gala dito sa town at naggaganyan? Kasi sasabihin niya, kasi ganito, inaabuso ako sa bahay. O anong klaseng abuso? Pero kung titignan din natin na umuwi lang, napagalitan pala. Di ba? Kasalanan mo naman pala, nakong, yung ganun. Naku, sinasabi. Yung mga, so, may mga ganun pong instances. Yun yung parang sinasabi ni Sir Art na hindi, andyan, huli na kaagad. Kumbaga, we will try to know the background of the story of every child or every family na makuha natin, and then we will try to do whatever we can do para po matulungan sila. Ayun. So, talagang ang bait naman ng taga Baguio. Kaya nga di ba? You're really trying to do it in the nicest possible way. Kasi if the people see na ganito yung ginagawa ninyo, alam natin ang dami na naman nilang sasabihin, 'di ba? Especially sa social media. So yung talaga yung intervention na ginagawa, it has to be napaka-humanistic. Ayun. Yes, I remember kasi yun yung sabi mo, yun yung isa sa kinakatakot namin, sir. No round kami, yung mga tao na hindi nila alam, baka ang akala nila, ay apay di nga alanda di anak na di ay kasi syempre, di ba, magwalaon dyan nanang. Nangyari yan one time sa isang operation namin along Session Road. So, andyan ang mga taga-POSD kasama namin. So, may team kami. O ako, si POSD, si police, ganyan. And then, nung nakita namin yung bata, yun yung kanina, halika. Tapos, hawak-hawak ko yung kamay niya, hawak-hawak namin. Tapos, yung nanay, syempre, natakot yung nanay kasi kasama na namin. Tapos agwalwalang, agpukpukaw, na kayo. Yung lahat ng tao parang nakatingin sa amin na akala nila baka anong mangyayari. Pero to make the public know na we are doing this naman na hindi to offend the family or ipahiya po sila, but we are trying to help the child kasi it's exploitation at 10 o'clock ng gabi, andun pa kayong mag-iina, andun yung bata, naka-impistibado na. So, nagwawala yung nanay. Ang ginawa ko, sige, ako na lang yung naiwan, kunin mo, sabi ko sa kasama ko, kakausapin ko yung nanay. Lahat, usyosera, marites ang mga tao. Di sabi ko, ay, wag po kayong mag-alala, social worker po ako. O hindi po nila alam kung ano ang social worker. Pag sinabi mong DSWD, mas naiintindihan nila. Pero iba po si DSWD at social worker. Sabi ko, social worker po ako from City Social Welfare and Development. Mother agency po namin si DSWD. Ngayon po kasi, kung napansin nyo, yung anak niya, so parang nag-explain na po ako sa tao. Mahirap, baka mamaya may picture na doon at sinasabi, anong ginagawa sa bata po. Kasi yun po yung isa sa natin na ang hirap sa social media kasi pwede kang hindi mo ginagawa mo trabaho mo mamaya iba na pala. Nagugulat na ang pamilya mo at sabi nila, mama nasa Artox ka. Mama nasa sumbungan ka. That is why we are very thankful of ma'am that you said yes sa podcast natin kasi yun po yung gusto namin din na magawa na mas ma-inform pa ang mga taong bayan when it comes dito nga po sa iba't ibang mga services ng mga government agencies and mga local government units para ma-bridge natin siguro yung gap ng communities and of course yung mga government agencies. And with that, ano sa tingin niyo po Sir Arthur, ang dapat gawin din ng community para naman makatulong sila sa ganitong klase ng issue? Well, actually yun yung napag-usapan namin last meeting na may mga barangays dyan, yung coordination sa barangays. Tadagijay ko ngay dagijay elders nga kalbit nga dagijay. Actually ti kuana dito you go directly to the ground, talk to their families, the barangays, the social worker will explain that this is not good, mga ganyan, para ma-address. Parang yung involvement ng lahat. Sinasabi namin na we need to engage with this, although if you compare yung situation sa Baguio, iba talaga. But that's it, yung parang even yung mga youth natin na nakikita natin na mayroon na naman natutulog dito sa isang waiting shed or what sa parke, mga ganyan. We need to report that kasi nga it's the role of our government
Pero with our limited na resources, including the personnel, kailangan nating i-stretch natin. Ganyan. At saka, yun yung role ng lahat to explain. Particularly sa social media. Pag kinapsyon mo lang yan na kinukuha nito yung anak, hindi naman pala alam yung context. Bakit kaya nila kinukuha yung bata at saan dadalhin, mga ganyan. Di parang image nun ang pangit. And that's the role of what we call this a well-informed citizenry na sila ang katulong natin with the media, of course. Ayun. So sa inyo naman, ma'am, ano po siguro ang message natin sa community para makatulong din sila sa social welfare naman po? Yes. So thank you so much po. Sa ating po lahat, ang masasabi namin is that when we give, we encourage them. Kaya nga sabi po nila mayaman ng taga Baguio. Kasi kaya nga ang dami pong pumupunta na hindi taga Baguio, tama po, no. Kaya siguro is that we try also to teach them na kumbaga there are other ways on how we can be of help. Like for example, referring them to the appropriate offices para po mas makatulong po tayo. Kasi when we give, it's dependency po. Parang we are encouraging them na, sige, magbigay tayo, kawawa naman. Yes, kawawa naman. But yun nga po, kaya po madaming umaakyat dito sa Baguio kasi nga po, very generous daw ang taga Baguio. Ayun. So kay Sir Arthur naman, ano po siguro, anong mga message nyo siguro sa mga nagbabalak? Nagbabalak na maging mendicants. May ganun ba? Malay mo, nababalak sila. Actually, parang dito natin tinitignan yung, ako kasi I came from the media and then became a teacher, but I'm very interested with the social aspect. Parang dito kasi na nakikita natin na i-address natin yung issues. Kasi ang isa rin dito, like for example, hindi pa natin napag-usapan ng mabuti yung psychotic vagrants, di ba? This is one of the problem din na kailangan ng ating national government. Kung dito sa Baguio, yung problem natin na kailangan mong dalhin sa psychiatry ward. Pero, ang kailangan ng condition doon is may magbabantay 24 hours. Yung case ni Drummer Boy, paano babantayan ni nanay 24 hours? Si nanay lang ang kanyang parang katulungan, gano'n. So there is a need also to address this one, improve our healthcare system, more budget, ganyan, so that we can have more psychiatric ward as part of our healthcare system, health personnel, na it will address yung poor. Paano mo pagagalingin si Drummer Boy kung yung ina pa niya ang ating aasahan? Will we just realize that this is a society? No, it's not like that. We need to what we call this raise that in a higher level na kailangang gampanan ng ating national government with the help of the local government. Yun yata ang isang kwan nun. Pero I think that would be another discussion. Another episode. Another episode, yes. Kasi napakalaki din ano po ng when it comes to the mental health, lalo na ngayon kasi ang daming mga mga factors, mga issues na kailangang harapin. Yes, opo. Dito kasi pag sa mendicants. Dito kasi pag mendicants, na-address natin at least yung sa aspect. Then the institution have at least ang tingin ko, we have the resources, personnel and offices, ganun. And of course, at least kahit sa pundo ng ating city. Yes, but yun nga, pag pinag-usapan natin ang health aspect, yung psychotic vagrants, kanyan, yun ang isang problem. Kailangan ng mas malaking doon, institutions for them to help talaga itong mga kasi individuals. Noon pa, yun yung parang na-identify natin, the halfway home for the psychotic vagrant. Like the case of Dandan. Yun po. Kasi kumbaga, yun yung sinasabi ni Sir is for us to build a stronger support system for the family. Yes. Kasi alam natin yung condition ni nanay. So ano po yung pwede? Yung i-capacitate natin is yung barangay officials, yung mga sino pa yung relatives na pwedeng tumulong. At saka yung case kasi na mga ganon is that they need medication. Oo. For the stability ng bata. Kasi pag nagme-medicate naman po siya, okay naman, something ganon. Pero pag hindi nag-medicate,
And we are providing naman financial assistance for their medication because we have our financial assistance na services sa ating office. Ayun. So, ayun, napakaganda na pag-uusap natin ngayon. First part pa lang to. So, para may abangan tayong next episode. Ayan. Anyway, if may phone number po ba kayo, Facebook page na pwedeng pag-reportan ng mga tao when it comes to these kinds of challenges? Yes, kung sa amin po, we have our Facebook page, si City Social Welfare and Development Office Baguio. Tapos mag-private message lang po kayo. Well, anyway, next year we will be launching our helpline. Pero pag emergency po yan, I think it's working na po si 911 natin. And 911 will be the one to dispatch sa different offices. Ayun, maganda din sa Baguio City kasi may smart center, 'di ba? Ayun, kaya isa na namang napakaganda pag-uusap ang ating nagawa ngayong gabi. Kaya naman muli nating pasalamatan si Councilor Arthur and si Ma'am oh my God, Ma'am Raquel, sorry. Rachel, bakit ba? Ayan, kaya naman huwag nating kakalimutan na i-follow and like ang Facebook page ng Philippine Information Agency Cordillera dahil marami pa tayong aabangan ng mga episodes. Hanapin nyo kami sa Facebook, Philippine Information Agency Cordillera. Meron din kami sa TikTok, sa X, and sa Spotify, nakalimutan ko na, and YouTube. Ayan, so napakarami naman kasi lahat na. Lahat na nandun kami, we're everywhere. Ayan, so maraming salamat and see you sa susunod na episode.